minutes. At ang ating topic ngayong umaga, Kuya Mark, ay may kaugnayan po sa araw-araw natin ng mga nababasa sa balita. Hinggil po, lalo na ngayon, Kuya Mark, hindi nauuso, talagang mainit sa dugo ng mga Pilipino yung issue sa flood control. Flood control, yung daming yumayaman sa flood control. Bakit? Kasi sabi ng mga contractor, MJ, yung flood control daw, itong tinatawag na tubong lugaw. Nako po. Tubong lugaw kasi I don't know kasi yun ang pinaka-paboritong project ng mga contractor. Ayaw nila yung mga yung mga vertical, yung mga buildings kasi maliit lang kita doon sa mga buildings, but yung mga horizontal, mga daan, mga flood control, mga graveling, mga ganon, paborito nila yan kasi sabi nila tubong lugaw. Kasi tubong lugaw, mas malaki ang kita, and I don't know bakit baka pwede bawasan yata ang semento, hindi yata ma-check. I don't know kung ano yan. Basta, ang sabi nila, basta flood control, tubong lugaw. Hindi lang tubong lugaw. Walang lugaw kasi ghost project. Worst yun, yung mga ghost project. Yung ghost project, yung hindi nakikita. Hindi nakikita na may mga appropriation of funds, may nabayaran, but walang actual na project na nangyayari. Yes, Kuya Mark. Kaya ang ating paksa ngayong umaga ay Pandarambong. Pandarambong. Or plunder. Yung pag-usapan natin kasi before, wala namang plunder ang Pilipinas. Walang batas sa plunder. But I think mga ilang taon, mga 15 years ago, may plunder na. But before, wala pang plunder. Palagi natin narinig, graft and corruption. But ngayon, may tinatawag tayong plunder or pandarambong. Yun ang pag-usapan po natin. Okay, Kuya Mark. Ratsadahin na natin to. Ano po ba ang plunder o pandarambong? Ang plunder or pandarambong, ito yung batas na nag-penalize ng mga public officers. When say public officers, yung mga elected or appointed. Public officers who accumulate ill-gotten wealth. Uy, pamilyar. Ill-gotten wealth. In the amount of at least 50 million pesos. Hindi lang ill-gotten wealth. Kailangan at least 50 million pesos acquired through series or combination of overt acts. Ibig sabihin dito, pag pandarambong pinag-uusapan, ang main officer or main culprit of this case, ang mga public officers. Elected ka man, like congressman, senador, mayor, governor, elected or appointed secretary or mga director sa mga DPWH, mga ganon, appointed sila. So yun, public officers. Public officers who accumulates, nakakuha sila ng ill-gotten wealth, but at least 50 million pesos. Kung 50 million pesos pataas, plunder yan. Pag below 50 million, graft and corruption. Accumulated through series. Hindi yan isang action lang, series yan. May sistema, series or combination of an overt act. May sistema yan. So, hindi lang pa isa-isa, hindi lang isang project. Kung hindi, system na talaga yan, na kumikita sila. Kumukuha ng kwarta, not necessarily kwarta ng government. Kasi, pag plunder ang pinag-usapan, ill-gotten wealth. Either galing sa kaban ng bayan or through other means when ginamit nila ang kanilang influence or power para makakuha ng kwarta. Yun ang tinatawag na plunder. Ay, good morning pala, Kuya Mark, kay Joe Piamonte. Tanong natin, lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, sino kaya ang nasa isip nila, Kuya Mark, kapag naririnig nila yung katagang ill-gotten wealth? Ill-gotten wealth? I don't know. Sino kaya yan, ha? Daming mga former politician, yung history natin. If you read your history, palagi natin naririnig yung tinatawag na ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth, yung kwarta na nakaw, kwarta na galing sa kaban ng bayan, or even na hindi galing sa kaban ng bayan, but through misuse of influence or power, yun ang tinatawag na ill-gotten wealth. Mukhang alam ni Patatutini ang sagot sa ating katanungan, Kuya Mark. Pero sino po ba ang pwedeng mademanda o maratsadahan o makasuhan po sa plunder case? Ang plunder case, primarily, public officers. Who are public officers, MJ? Public officers, yung mga elected or appointed. Elected, president, vice president, senador, congressman, mayor, governor, konsehal, yun. Mga board members, vice governor, vice mayor, yun ang mga elected. Including barangay captains, elected yun. Elected officers. Pwede rin appointed. Mga regional directors, mga ASEC, USEC, secretary, yun, mga commissioners, yun ang tinatawag na appointed. So, public officers, ang primary na liable sa kaso na plunder or pandarambong. But ang mga private officers,
or mga private individuals like tayo, MJ, we are private individuals, we are taxpayers, we are citizens of the Philippines, we can also be liable for plunder kung nakipagtulungan tayo or nakipagkuntsabahan tayo sa mga public officers. Paano magkuntsabahan or paano magtulungan? Pwede ka maging dummy, pwede ka maging business associate, or tinatawag na co-conspirator ng mga public officers sa pagnakaw o pagkawat o pagkuha ng kaba ng bayan. Like in this case, hindi naman natin sinsiraan, but under, this is public documents, like Janet Tapoles. Janet Tapoles is a private individual. But bakit may kaso siyang plunder? Kasi may allegedly, I'm not saying siya kasi may kaso pa, allegedly, nakipagkuntsabahan siya sa mga public officers. Ibig sabihin, walang private individual na liable ng plunder kung wala siyang kakuntsaba na public officers. Ibig sabihin, kailangan talaga may public officers na gumagawa ng plunder, then may conspirator na private individual. Dummy, business associate, so yun, pwede maging liable ng plunder. Thank you, Kuya Mark. So, itong mga issues sa flood control, kapag may mapatunayan nagkasala o nagkulang sa batas, malamang itong mga contractor, ito yung kaso na kakaharapin nila. Yes. Ang contractor, for example, series or combination of criminal overt acts. So, hindi lang isang project. Parang sistema talaga na every project, may 10%, may 20%, may 50%, may 30% sa mga congressman. For example, ganun. So, ibig sabihin, ang main actor dyan, congressman. Kasi galing sa pondo niya, congressman. Pwedeng kakuntsaba niya ang isang DPWH director, regional director. Yun, pwede rin. Yun ang tinatawag na conspiracy. Then, kakuntsaba din nila ang contractor. Ang contractor na nag-issue ng resibo, allegedly, na gumagawa ng mga project kuno, but yung project, below standard. Yung semento na may 1:5, 1:3, hindi na. 1:10 na. So parang isang sipa mo lang, basag na yung semento. Kasi konti lang semento nilagay, then instead na ilang meters, half meter na lang, kasi kailangan nila magbigay ng SOP. Yun ang tinatawag na plunder. Ibig sabihin, ang plunder, si private individual, sila yon, si contractor, private individual yon. Okay? Then, may kakuntsabahan na regional director, tapos may kakuntsabahan na congressman or mayor or governor. Yun ang tinatawag na plunder. Ibig sabihin, may conspiracy in acquisition of ill-gotten wealth. What do you mean by ill-gotten wealth? O yun, yung mga hindi mapaliwanag na kwarta, bakit nagabili siya ng ilang sasakyan. For example, ordinary contractor ka lang, but you have 50 luxury vehicles. Naku po, na may payong. Na may payong pa na gold. Gold ba yung payong na yun? O yan, for example, ganun. Ano bang negosyo nito? Contractor. Kung contractor ka, bakit ganyan kalaki? So, ibig sabihin, paano siya kumita? From the funds ng government funds. Then, may mga, di ba may bidding yan? Yung mga bidding, pwede may violation dyan. Kasi baka yung bidding na yan, lutong Macau ang bidding, walang totoong bidding. Kasi may commitment na si regional director, instruction ni governor, instruction ni congressman na ibigay sa contractor na yan. Si contractor na yan, bago pa ang bidding, nagbigay na ng advance, 5% advance ni governor o ni congressman, nagbigay na ng 5% advance para sigurado na siya na ang mananalo sa bidding. Parang ganun. Yun ang tinatawag na conspiracy in a combination or series of a criminal overt act that is considered plunder or pandarambong. Nako, na isa-isa mo talaga, Kuya Mark, yung issue sa By the way, MJ wala kong pinangalanan dito. Purely patas lang pinag-usapan natin. Kayo na lang mag-isip kung sino yung ibig nyo sabihin dyan. Magbasa kayo ng balita ngayon at basahin nyo yung ating kasaysayan. Kuya Mark, lalo na sa mga issue na ito. Minimum threshold ng plunder, nabanggit po ninyo kanina, minimum 50 million pesos. 50 million pesos. Ibig sabihin, kung nagnakaw ka, na, actually, for example, unang project mo, 5 million lang ang ninakaw mo. Second project mo, 20 million, 30 million. So, umabot na ng 50 million, dun ka pala mademanda ng plunder. Series or combination of an overt act. Kasi kung isang action lang,
5 milyon lang ang nakurakot mo, hindi plunder yan. Graft and corruption yan. Kailangan series or combination of criminal overt act that is considered plunder. Thank you, Kuya Mark. Dito tayo sa penalty, Kuya Mark. By the way, dito tayo sa halimbawa. Oh, sige, halimbawa muna. Mga halimbawa kasi dami nilang alam, ano ba ito plunder na ito? Bandarambong. Number 1, ang halimbawa ng plunder, misappropriation of public funds. So, nag-misappropriate ka ng public funds. Pangalawa, tumanggap ka ng kickback, komisyon. For example, congressman ka, humingi ka ng 10%, humingi ka ng 20%, humingi ka ng 30%. May iba dyan, advance pa ang kalahati bago mabigay. So yun, receiving kickbacks, receiving commission, receiving gifts or share sa mga proyekto na yan. O sa mga, and another, yung tinatawag na illegal use of government contracts. Mga government contracts, illegally use, mga franchise, mga permits. For example, congressman ka, kasi bawal ka magnegosyo, ginamit mo ang isang lisensya ng isang contractor para magnegosyo. Pero actually, ikaw talaga ang may-ari ng project na yan. So, ang contractor, hinira mo lang ang kaniyang permit, pick-up permit, tapos nagbigay ka ng certain share sa contractor, pero actually, ikaw talaga ang totoong contractor. Ginamit mo lang ang pangalan niya as dummy. Yan. Illegal use of government projects, government contracts, franchises, or permits. Yung tinatawag na illegal acquisition of shares of stocks. May shares of stocks ka sa isang company. Illegally, may dami ka pala. Kasi hindi ka pwede nakalagay dyan. So, pwedeng girlfriend mo, pwedeng kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, ginawa mong dami in that shares of stocks. Or, yung tinatawag na taking undue advantage of your position. Yun ang mga example or halimbawa ng pandarambong or plunder. Pasok na pasok talaga yung nasa mga balita, Kuya Mark, na yung lisensya ng kontraktor, binabayaran na lang. O yung mga lisensya ng contractor, actually this is my observation. Hindi ko to sinabi lang. This is my observation. May mga politiko talaga na ginamit nila ang mga lisensya ng mga contractor. Ang contractor bibigyan lang ng 5% royalty. 5% royalty. Tapos yung 95% doon na sa congressman, sila na mag-implement ng project. Tapos malaking cut ni congressman. So may mga gano'n na pangyayari, lalo na pag malapit ng eleksyon na kailangan paghandaan for the vote buying. So ang ginagawa nila, si contractor, walang gagawin, hiramin lang ang lisensya, bigyan ng 5% na share, 95% pupunta ni congressman, then yung 95% maglagay lang na certain percentage for the project ko no, but mas malaki talagang kita ni congressman. May mga ganun. Dito tayo sa parusa, Kuya Mark. Ano ba ang penalty sa plunder? Plunder or pandarambong ha. So hindi lang ito ordinary corruption. This is a large-scale corruption. Kung may tinatawag na large-scale syndicated staff, may tinatawag din large-scale syndicated corruption. So ang large-scale syndicated corruption, ito yung tinatawag na pandarambong or plunder. So ano yung penalty ng plunder or pandarambong? Reclusion perpetua, 20 years, 1 day to 40 years. Yun ang may kulong. 20 years, 1 day to 40 years, reclusion perpetua. Pangalawa, perpetual disqualification to hold any office in the government-owned or controlled corporation, including its instrumentalities. Ibig sabihin, bawal na, for example, na-convict ka ng plunder, bawal ka na tumakbo kahit barangay kagawan. Former president ka, na-convict ka ng plunder, bawal ka na tumakbo ng barangay kagawan. Or, kung director ka, bawal ka na ma-appoint kahit staff level lang ng government. Because you are not allowed you are disqualified perpetual, when perpetual, lifetime, you are disqualified to hold any other office or any position or function in any office of the government, including the government-owned or controlled corporation and instrumentalities. Like for example, korporasyon ng gobyerno, hindi ka pwede maging staff doon kahit na very qualified ka kasi you are perpetually disqualified. And third, ito yung pinakamabigat, MJ, yung tinatawag na civil confiscation or forfeiture of ill-gotten wealth in favor of the state. So lahat ng mga nakaw na yaman mo, ito yung yata yung role ng good government. Ano yun? Yung Office of the Good Government. May ganun eh.
Ang role niya is kunin niya yung lahat ng mga ill-gotten wealth in favor of the state. Ano yan, Kuya Mark? Presidential Commission on Good Government. PCGG. PCGG. Tinatagpo ni yumaong Presidente Corazon Aquino noong 1986 para po i-recover ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Yun naman, ang PCGG focusing on Marcos. But aside doon, pwede naman ang ombudsman, special prosecutor through the Sandigan Bayan, pwede yung tinatawag na civil forfeiture or confiscation of ill-gotten wealth in favor sa state. So kunin ng government yan, yung mga nakaw na yaman mo, then ibigay sa state. Bailable ba? Plunder? Ang plunder. Okay, what do you mean by plunder? Is it bailable? Ang sagot to dyan, depende. Bakit depende? Kasi when you say, as a general rule, it's non-bailable because the penalty of plunder is reclusion perpetua. And under po sa ating saligang batas, pag ang penalty is reclusion perpetua or higher, it is a capital offense, so non-bailable if the evidence of guilt is strong. So therefore, if the evidence of guilt is weak, pwede ma-bail ang isang kaso. Ibig sabihin dyan, MJ, kahit na ang kaso mo is punishable by reclusion perpetua, so therefore, non-bailable. But may provision kasi doon sa ating saligang batas. Reclusion perpetua, if the evidence of guilt is strong, non-bailable. Therefore, if the evidence of guilt is weak, it can still be bailed. So yun yan. Example dyan, yung kaso ni former Presidential Legal Counsel Enrile, Juan Ponce Enrile, na bail siya on the ground na mahinang ebidensya laban sa kanya, and pangalawa, due to humanitarian reason, dahil sa kanyang old age. Thank you, Kuya Mark. At may ituturing ba na economic sabotage ang plunder, Kuya Mark? Pwede ka nun. Kasi bakit? Imagine mo, resources ng government, kinuha mo. Resources na dapat ibigay mo sa taong bayan. Tamang infrastructure sa building, tulay, mga daan, mga flood control. Bakit ang daming baha pa rin sa Pilipinas? Yun, mga ganun. So that is really affects the daily lives of every Filipino. Correct. Lalo pat, for example, sa issue po ng flood control, ang bawat sablay na proyekto, ang bawat sablay na dike, ang bawat sablay na mga projects para po pigilan ng pagbaha, ang kapalit niyan, Kuya Mark, buhay ng mga Pilipinong biktima po ng kalamidad. Tama. Tama ganun. Kaya daming nagiinit ang ulo sa ating comment section. Pero Kuya Mark, by definition, ano pong pagkakaiba ng plunder at ng corruption? Ang corruption, graft and corruption. Pag say corruption, single corrupt act. Isang act lang. Ninakaw mo 5 milyon. Ganun si graft and corruption. Nagnakaw ka ng 100,000. O tumanggap ka ng bribery ng 100,000. O that's graft and corruption. Ibig sabihin, single act. Graft and corruption is a single act. Pag plunder kasi, it is a series or combination of criminal overt act. Accumulation of ill-gotten wealth, at least 50 million, through series or combination of criminal overt act. Ibig sabihin, series ang dami. Series, daming activity na kunin yung at least 50 million. So, daming ginagawang action. Yun ang plunder. But kung graft and corruption, isang act lang. Yun ang tinatawag na graft and corruption. Ibig sabihin, single act, graft and corruption, plunder, series or combination of criminal overt acts. Naku, paulit-ulit kayo, Mark, ang plunder. Tama. Sobra na, alam mo yun, parang condemnable talaga. Dapat itong 50 million, dapat babaan. Yung iba kasi dyan, na para hindi maging plunder, I think, para hindi maging plunder, ginawa nilang 49 million, ginawa nilang 48 million, para hindi maging plunder. Kasi in plunder case, kailangan 50 million. So I think there should be a law na mas babaan yung kasong plunder. For example, 1 million or 2 million, pwede ng plunder yan. Kung example, nagnakaw ka ng kwarta ng bayan, pera ng bayan, at least babaan yung threshold. Kasi ngayon, 50 million para maging plunder. Thank you, Kuya Mark. Dati kasi, MJ, ang plunder is death penalty. Na-approve itong plunder, death penalty talaga ang plunder. Ay, dapat. But kasi tinanggal ang death penalty sa Pilipinas, nabawasan ang kanyang penalty. Dati, death penalty, ngayon, reclusion perpetua, 20 years, 1 day to 40 years. But dati, death penalty talaga ang
ang penalty ng plunder. Dapat final firing squad, Kuya Mark. Depende Bilyones rin. Oh, tama yan. But dati yun, dati. In fact, in other countries, yung mga nagnakaw ng kabanang bayan, firing squad yun. Doon sa China, sa ibang bansa na mga highly urbanized, highly developed countries, firing squad ang iba na nagnakaw ng taong ng kabanang bayan. But in the Philippines, dati, it's death penalty. But dahil may batas tayo na tinanggal na ang death penalty, that's why ang penalty ng plunder is reclusion perpetua. Habang